Yes, today po, we will have a new series, Health Habits. Yan, sabi mo sa iyong katabi, we need health habits. Sabi mo, huwag kang mahiya. We need health habits. Ayan, let's read ng sabay-sabay po. Para bang pag sinabi niyo yung kailangan natin ng health habits, parang may tumatakbo na agad sa ating isip. No. Ayan, basahin po natin sa 3 John, chapter 1, verse 2. Sabay-sabay po tayo. Dear friend, even. Amen. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Sino po sa atin dito may kilala na umabot ng 100 years old pero until now buhay pa? Wala na. Walang kakilala. Meron ba tayong nakilala? Maging sa TV? Wala. Wala na. Wala kayong kakilala, wala kayong close friend o lola at lolo na umabot ng ganyang edad. 100 edad. Wala. O, sige. Pero alam niyo po ba, merong 116 years old na Japanese lady. Oh. Sino kaya ito? Ito ay si Tomiko Ituka. Correct me if I'm wrong sa aking pronunciation. Pero ang pangalan niya ay si Tomiko Ituka. Isa po siyang Japanese na pinakamatandang taong nabubuhay sa kasalukuyan. Until now, buhay pa po siya. Sa edad na 100, nakaakyat pa siya sa mataas na baitang ng walang tungkod. Tayo, Dedali, kaya pa ba natin? Kaya pa natin umakyat sa Baguio? Di ba may mataas na hagdan doon? Ilang steps yun? Kaya pa ba natin nang hindi tumitigil? Walang gamit, walang kapit? Nako, masubukan yan, makapunta ng Baguio. And another Japanese woman ay 94 years old naman. Siya ang pinakamatandang office manager. Take note, office manager. Sa edad na 94 years old. At kasalukuyan pa rin siyang naka-employ. Ito po ay si Yasuko Tomaki. Ayan. Diba? Babae po. 68 years na po siya naglilingkod sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. World War II pa siya nag-umpisa. Sino sa atin dito? Kahapon lang nag-apply, pero kinabukasan nag-resign na. Ano? No, natatawa tayo dyan. At ayon sa kanya, wala po siyang planong mag-retire. Imagine, 94 years na po siyang nabubuhay, pero hindi niya nais magpahinga. Wala po siyang planong mag-retire. Sila po yon, yung mga magagandang halimbawa ng taong nagtataglay ng maayos na kalusugan. Ang Japan ay consistent sa pagiging top-notcher pagdating sa usapin ng lifespan. Ang average lifespan ng mga babae dito ay 87. At ang mga lalaki naman ay 81. Dito kayo sa Pilipinas, ano kaya ang average lifespan? 50s na lang daw. Ang baba. Ano kaya sa tingin ninyo ang kanilang mga sikreto? Paano kaya nila na-attain yung ganong age? Diba? Sa listahan ng mga maunlad na bansa, ang Japan din ang may mababang rate ng obesity. Ano po ba yung obesity? Yung pagiging overweight. Oh, wag mong tingnan yung katabi mo. Wag, dito lang kayo nakatingin, ha? Wag mong tingnan yan pag sinabi nating overweight. Ang food diet nila ay mayaman sa gulay, seaweed, fermented soy, kanin at isda. At 12 times sila nagpapakonsulta sa doktor kada taon upang alamin kung may problema yung kanilang body organs. At maagapan. Yun ang kanilang dahilan. Kaya sila nagpapa-check up. Para maagapan at very early stage, hindi magdulot ng damage sa kanilang body organs. Tayo po, pag may sakit, si doktor, minsan, pwede na yung mga dahon-dahon dyan. No? Nakaka-relate tayo, no? Bukod rito, meron silang regular physical activities upang manatiling malakas ang kanilang katawan. Kaya hindi po nakakapagtaka
na mahaba po ang kanilang life expectancy. Physical health is vital to a successful life. Agree po tayo? Kahit napakatalino mo, kahit magaling ka, kahit may resources ka, sabi mo mayaman ka, kahit gaano ka ka-strong emotionally, yung tipo bang kaya ko yan kahit anong dumaan. Kahit may magagandang opportunity, ngunit kung pabaya ka sa iyong kalusugan, baliwala ang lahat ng ito. Naniniwala po ba tayo doon? Wala. Hindi mo mapapakinabangan. Sabi nga pinakasalan mo yung trabaho mo. Diyan ka na natulog. Pero yung lifestyle mo, umiinom, naninigarilyo, para sa kalusugan. Anong labas pagkatapos mong pakasalan trabaho mo? Ang ospital, ang honeymoon mo. Diba? Kaya kailangan talaga balanse ang ating pamumuhay. Hindi mo makakamit ang success na pinapangarap natin. Hindi mo matatagalan ang mahaba at full of challenge na journey to success. Dahil sa dulo pa lang, hindi ka pa nakarating ng dulo, umaaray na tayo. Marami na tayong nararamdaman. Hindi mo ma-enjoy ang bunga ng mga magagandang bagay na sinimulan mo. Yung mga plano mo na gusto mo makamit. Kung maikli lamang ang buhay mo, bunga na unhealthy habits, sayang ang potential mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, may potential ka, pero kailangan ng healthy habits. Ayan. Of course, baka sabihin natin, yung kapitbahay ko nga, lusog-lusog pero nawala naman. Hindi naman nagtagal. Of course, aware tayo na hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi lahat ng malusog ay nabubuhay ng mahaba. Hindi ko sinabing malusog yung chubby, cute, na. Hindi yun Malusog means healthy. Wala tayong magagawa kung loloobin ni Lord na kunin ang buhay ng isang tao, bagamat malusog siya at bata pa. But, in a bigger picture, may dahilan si Lord kung bakit niya ipinahintulot ang gayong bagay. Subalit, tungkulin natin, tayong mga Kristiyano especially, na panatilihing malusog ang ating katawan upang magampanan natin ang ating mga tungkulin sa buhay, sa ating bahay, at sa hanap buhay sa trabaho. Kailangan ng staying physical power. Sabi mo, staying physical power. Yes. At ang tanging paraan upang magkaroon ng staying power ay ang manatiling malusog or healthy. At upang manatiling malusog, kailangan mong i-develop, practice, lifestyle natin ang health habits. Sabi po dyan, you reap from what you repeatedly do. Depending on what habits you have developed, they will either make you or break you. Diba? Naniniwala po tayo na pag hindi po tayo nag-ingat o ano sa ating sarili, kung ano yung mga ini-intake natin, tayo din ang magsasuffer. At alam niyo po ba, gayon din sa ating buhay pananampalataya. Ganon din po yun sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Aanin mo pa ang mga spiritual gifts and talents. Ang galing mong kumanta, ang galing mong sumayaw, ang galing mong mag-evangelize. At ito, gustong-gusto natin maglingkod, pero aanin mo ang kakayanang makapaglingkod. Aanin mo ang pagkakaroon ng vision at goal sa iyong spiritual journey kung wala ka ng lakas na gawin ito. Kasi nakaratay na tayo sa banig. Hindi kama kasi mayaman ang GLCM. Nakaratay na tayo, amen daw. Okay lang ba nakaratay tayo? Saan kayo amen? Mayaman o nakaratay? Kaya mayaman. Kaya hindi tayo sa banig. Sa tayo? Kutsyon, kama. Pero paano na? Aanin mo ang pagkakaroon ng malinaw na purpose kung ikaw ay sakitin. Kung ikaw ay may karamdaman, ouch. Nakaka-relate. Nakaka-relate talaga ako dito. Isa na po kasi ako dito. Ayan. Kung paano hindi ka makapag-function ng normal kapag mayroon kang physical problem. Hindi ka rin makakapag-function more effectively as a Christian kung mayroon kang spiritual problem. Ngayon po at sa mga susunod na linggo, ito ang ating pagtutuunan ng pansin sa series na Health Habits. Say it again, Health Habits. Tatalakayin natin ang 5 habits na basic but very foundational sa pagkakaroon natin ng healthy spiritual life.
Bakit nga ba ito mahalaga? Kapag healthy ka, masigla ka. At kapag masigla ka, anong kasunod? Healthy ka. Binaliktad. Kapag masigla ka, active ka. At kapag naging active ka, magiging productive ka. Yes, amen. At dahil productive ka, magiging masaya. Yes, and prosperous at successful ang iyong buhay. So tanungin natin yung katabi natin, do you want to be prosperous and successful? Yes. Definitely ang sagot natin ay amen. Ano po kaya ang sikreto? Ano po ang sikreto para maging prosperous at successful ang iyong buhay? Ang sikreto po ay, again, healthy habits. Sabi po ni John Maxwell, you'll never change your life until you change something you do daily. Yung ating araw-araw na ginagawa. The secret to your success is found in your daily routine. Kaya po sa ating series na Health Habits, ating unahin ang spiritual discipline. Amen? Spiritual discipline na may kinalaman sa salita ng Diyos, ito po ay word habit. Word habit po. Ayan. Sabi po sa Psalms 19, verse 7 to 8, sabay-sabay po nating basahin. The law of the Lord is perfect. Of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant. Amen. Mula sa simula hanggang sa huling aklat, consistent po ang Panginoong Diyos sa pagpapaalala. Napahalagahan po natin ang kanyang salita sa ating buhay. Alam niyo po ba mga kapatid kung gaano po ba kahalaga ang Word of God? Parang nanahimik na po tayo. Alam po ba natin kung gaano po ito kahalaga, mga kapatid? Ang Word of God. Amen. God's Word is powerful that it can make something out of nothing. Mababasa natin ito sa Genesis, ang account ng creation. Some of us, or all of us, ay alam po ito. Pakinggan po natin ito. Nagbigay ng instruction ng Diyos sa Eden, nang labagin ito ni Adan, ano po ang naging epekto? Babalik tayo sa kids. We will discuss creation. Amen? So, ang naging epekto ng paglabag nito ay hindi lamang kay Adan, kundi para sa lahat ng lahi. At nakipagtipan din ang Diyos sa kanyang piniling bayan ng Israel. At ang kanilang tipan ay palaging nakadepende kung sinusunod nila o hindi ang kanyang mga utos. Nung isulat po ni King David ang Psalms, malaking bahagi nito ay nakatuon sa pagmamahal sa salita ng Diyos. Dito po pinapakita sa mga illustration kung gaano kahalaga po ang Word of God. Ang wisdom na mayroon si Solomon, di ba? Some of us gusto natin maging katulad ni Solomon, full of wisdom. Ito po ay mula sa salita at prinsipyo ng Diyos. Nagdusa ng mahabang panahon ng Israel dahil sa paglabag sa panuntunan ng Diyos. At nang sila ay makabalik sa kanilang bayan, muling inulit ito sa kanila ni Ezra ang mga kautusan ng Diyos. Word of God, the law of the Lord. Nang si Jesus ay tuksuhin ng dyablo, ang kanyang ginamit ay salita ng Diyos. Di ba po ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi amen, sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At sabi rin ni Pablo, ang pananampalataya ay nagmumula sa amen. Talagang doon natin nakikita na ganung kahalaga ang Word of God. Walang pagkatuto, walang pagbabago, at walang paglago kapag walang salita ng Diyos. Ulitin ko po mga kapatid, walang pagkatuto, walang pagbabago, at walang paglago kapag wala ang salita ng Diyos. It is then a must for every believer to have regular intake of the Word of God. Ang layunin po ng ating mensahe ngayon ay upang pagtibayin.
Kasi some of us talaga, ay, alam ko na yan. Yung salita ng Diyos, mahalaga naman yan. Actually, lagi nga ako nagbabasa niyan. So, ang layunin po ng mensahe today ay upang pagtibayin ng ating desisyon na gawing bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang paglalaan ng panahon sa salita ng Diyos. Developing a word habit is non-negotiable. Non-negotiable for the following reasons. It means hindi po ito optional. Hindi po ito pwedeng ipagpalit sa ibang bagay. Why? Because number 1, the Word of God is the best prescription. In Psalms 19 verse 7, ang sabi po dyan, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. Only the Word of God has the total capability to completely restore our soul. Amen? God's Word is complete. Ibig sabihin, ano sa Tagalog ang complete? Kompleto. Walang kulang. With all the restoration ingredients for our soul. Ito ang sakto para sa atin. Ito ang kailangan. Paano ito dinescribe ng sumulat ng Psalms? Number 1 is perfect. Ayan, tandaan po natin, perfect. God's Word is perfect. Walang dungis, sabi nga natin, walang kulang, walang mali, kumpleto, buo, perfect. In fact, sa Word of God natin, nasasalamin ng Diyos at ang lahat ng Kanyang katangiang nais niyang ihayag sa atin. As we read and study the Word of God, doon natin lubos na nakikilala ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos. Amen? Hindi tayo nagbabasa ng comics, ay sabi, si Batman pala ay ano. Hindi. Nasaan doon si Lord? Sa Word of God. Ang Word of God din na nagpapakilala kung sino tayo. Agree po ba tayo dito? Taas po tayo ng kamay. Nakikilala natin ang ating mga sarili habang tayo ay nag-aaral o nagbabasa ng Biblia. Hindi lang si Lord, kundi yung iyong sarili. Ipinapahayag din dito, hindi lang yung tungkol sa buhay dito sa mundo, kundi maging buhay sa kabila na may kinalaman sa eternity. Ipinapabatid din dito ang basihan ng tamang pagpapasya at ang masamang bunga ng maling pagpapasya. Kung paano po tayo gumagawa ng desisyon. Nasa Biblia din po. Naniniwala po ba kayo na pag kayo may pinagpipray at ikaw ay nagbasa ng Bible at humingi ng gabay sa banal na Espiritu, naranasan niyo po ba na, ay, thank you Lord, ito pala ang reminder mo sa akin. Diba? Nire-remind tayo. At kung ang sino man ay may karamdamang espiritual, bunga ng pagkakasala, inire-restore ng salita ng Diyos ang ating kalusugan. Amen, praise God. Yung pag ikaw ay nananamlay, di ba pagka may sakit tayo physically, matamlay ka, tinatamad ka, ganon din sa ating spiritual life, dumadaan tayo sa ganong panahon. Hindi lang yung physical natin, kundi yung spiritual life natin, meron din ganong pangyayari. Kaya the Word of God will restore your soul. Dadalhin ka nito sa pagsisisi. Habang pinagbubulayan mo ang salita ng Diyos, pag tayo may nagawang hindi maganda, mayroong conviction sa Word of God na dinadala ka ng Panginoon na anak, mali yan, magsisi ka. Diba? At dito, nararanasan mo yung pagbabalik loob sa Diyos. Kaya napakahalaga ang pagbabasa ng Bible. At sa muling pagsunod sa kalooban niya na re-redirect yung dati mong gusto, ay Lord, mali pala to. Sige Lord, nagsisisi ako. Aayusin ko na. Susunod ako sa iyong kalooban. At dahil perfect ang salita ng Diyos, muli niyang itatama ang iyong relasyon sa Panginoon. Gusto po ba natin na mangyari na tama ang ating relationship with the Lord every day? Hindi lang pagka nasa loob ng church. Yung katulad ng sinabi ng last Sunday ni Pastor Rolly na pagdating ng Monday to Saturday, iba na. Pag Sunday, back to God. Diba? So, ito, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy.
at ikaw mismo ang makakaranas ng pagbabago. Araw-araw natin kailangang siguraduhin. Minsan di ba tayo, sinisigurado natin sa kasama natin na, "Uy, ikaw yung pinangako mo, gagawin mo." Ina-assure, tapos i-assure ka nung kasama mo, "Oo, gagawin ko yan. May isang salita kaya ako." Pero ang Panginoon, ang salita niya, more than that. At kapag nasigurado mo ito, everyday, malalaman mo yung plano ng Diyos sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa kanyang salita, araw-araw. At ito yung tinatawag nating daily devotion. So una, perfect. Second, trustworthy. Ano po ba ang trustworthy? Mapagkakatiwalaan. Ano po yung napagkakatiwalaan? Ito po ba pag may tiwala ka sa isang tao, magdududa ka? Ay, may tiwala ako sa iyo, Rebi, pero para sa tingin ko, di mo kaya Ganun ba? Ganun ba yon? Ganun ba ang pagtitiwala? Full trust. So sabi sa Psalms 19 verse 7, basahin po natin. The stages of the Lord are making wise. Dahil trustworthy ito, maaari mo ipagkatiwala dito ang nag-iisa mong buhay. Trustworthy ang salita ng Diyos. Ang Word of God ay truth. Absolutely. Totoo. Hindi relative truth, hindi subjective truth. Ito ay trustworthy, reliable, maaasahan, sure ka. 100% sigurado. Walang pangako dito na hindi natupad. Amen? Kaya tiyak ang mga pangako na kasulat dito ay mapanghahawakan mo. Pinanghahawakan po ba natin ang pangako ng Diyos? Kung ano yung nabasa mo, di ba? Inaangkin mo, pinanghahawakan mo. God does not change, and so His Word. Therefore, it is trustworthy. Sabihin po natin, trustworthy. Amen? Sino po dito yung kulang sa kaalaman? Ate, parang hirap ako pag nagbasa ako ng salita ng Diyos, di ko maintindihan. Pero sabi sa James, tayo po ay makakasumpong ng kasagutan sa salita ng Diyos kung humihingi tayo ng kaalaman. At yan po ay mababasa natin sa James, chapter 1, verse 5. Ngunit, sabay-sabay po tayo, ngunit, ay kulang sa karunungan, bibigyan sapagkat ng sagana at hindi nanunumbat. Sister Sweet, nanghingi naman ako Actually, nag-pray po talaga ako. Sobra po talaga. Every night, I pray to God na, Lord, maintindihan ko ang iyong salita. Malamang, some of us, sa life group leader natin, life group leader, ito po ang problema ko. Hindi ko talaga maintindihan to. Ano pa sinasabi dito? Hindi po talaga Kapatid, samahan po natin ng buong pagtitiwala. Yung ingredients ng pagtitiwala. At hindi po tayo nag-aalinlangan. At ayon din yan kay James. Kailangan pag nagbasa po tayo ng Bible, nandun po yung ating trust. Kasi trustworthy ang salita ng Diyos. Sapagkat ang reliable na karunungan mula sa Diyos ay nangangailangan din ng reliable na pananalig or faith mula sa taong humihingi. Hindi ka lang humihingi na parang binubuka lang natin ang ating mga bibig. Pero dito, naniniwala ka. Hindi pa bago-bago ang isip. Walang pagdududa mga kapatid. At in order to benefit fully from the trustworthiness of God's Word, dapat, bukod sa ating pagtitiwala, ang humihingi ay dapat na magtataglay din ng tamang takot sa Diyos. Dahil sabi sa Psalms 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So ano po yung number 1? And second? And third, enlightening. Ito po ay nagbibigay ng liwanag. In Psalms 19 verse 8, basahin po natin, the precepts of the Lord are giving joy to the heart. The commands of the Lord are
Dahil pure ang salita ng Diyos, ang liwanag na nagdudulot o dinulot nito ay inahalin tulad sa araw. Inihambing ito sa maliwanag na ilaw at tanglaw sa paglalakbay. Alam niyo po ba, pag pumasok kayo dito sa GLCM, magliliwanag ang buhay niyo? Pero hindi po yun ang tinutukoy ko. Pagpasok niyo po sa GLCM, I know na meron po tayong banner dyan or nasa salamin ng pintuan, lalo na dun sa taas. At ito po ang sinasabi. Psalms 119 verse 105. Your word and a light. Yes. Ano po bang ibig sabihin ng GLCM? Ayan. Galing naman. So alam natin yung ating church ay God's light. Kaya tayo ay mga ilaw na kung saan ginagamit ng Panginoon tayo mismong church because meron tayong baon na salita ng Diyos. And also in Proverbs 6 verse 23, for the commandment is lamp and the teaching is light. Ang Word of God po ay nagdudulot ng liwanag sa madilim na landas. Sino na po na dito napunta sa madilim na landas? O pag gising mo, everyday, maliwanag ang iyong landas. Hindi nagba-blackout, hindi nagba-brown out ang buhay mo. Meron bang ganon? Consistent, perfect, no? Pero tayo kapatid, dumadaan tayo sa landas na meron dumidilim-dilim. Minsan parang Christmas light, maliwanag, madilim. Pero hindi yung bahay nyo na hindi tayo nagbayad ng Meralco, talagang madilim yun. Amen? Pag naputulan tayo, talagang madilim yun, literal. Pero sa mundo ng balot ng kadiliman, lalo na't meron tayong madilim na pinagdadaanan, ang Panginoong Hesus ang ipinakilala at kilala natin na light of the world. Dahil dito, ang sino mang nasa Kanya ay wala na sa kadiliman, kundi nasa liwanag. At nakakapanatili po tayo sa liwanag sa pamamagitan ng araw-araw na exposure sa salita ng Diyos na nagsisibling tanglaw at gabay natin. Araw-araw po lagi po nating iisipin everyday. Bawat araw, ipinapakita nito kung saang direksyon ang tutunguhin, anong landas ang iiwasan. Lalo na pag nag-devotion ka, mapapaalala sa'yo ng Lord kung ano ang tamang landas ang pipiliin natin. Lalo na din sa mga estudyante, di ba? Talaga naman ang mga estudyante ngayon, Lord, salamat walang pasok. Pero ang design ng Lord, mga anak, sa kanyang salita, tayo talaga po ay maging mabuting mag-aaral. At kapag napadako ka sa crossword, ang Word of God will enlighten you kung anong landas ang pipiliin para maiwasan po natin ang malito. Alam niyo, minsan pag nagdidesisyon tayo, yung kalooban natin, gusto natin ito, halimbawa, liligawan ko to si Lord, gusto ko talaga siya. Pag nakikita ko, nagliliwanag yung buhay ko eh. Parang nakikita ko ang araw. Tapos magpipray ka, Lord, siya na nga po ba? Pero estudyante ka, 16 years old ka lang. So nandun ang pagkalito kasi alam mo na ang sinabi ng Lord, magtapos anak ng pag-aaral. Priority at design ng Diyos ay makapagtapos. Kaya nalito ang isang kabataan kasi merong kalooban na gustong sundin. Kaya alam ang tamang desisyon, pero nalilito kung anong pipiliin dahil merong sariling kalooban. But the Word of God, as you read, sasabihan niya sa'yo at bibigyan niya ng diin ano ang dapat mong gawin. Kaya ano pa ang hinahantay natin? Kumonsulta na tayo sa salita ng Diyos. Araw-araw tayong kumonsulta sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa Bible, magbasa po tayo. Libre po ang konsultasyon. Amen. Libre po. Sino po dito takot pumunta sa doktor? Kasi walang pambayad.
Consultation fee, magkano na? 500. Oh, pero sa salita ng Diyos, libre mga kapatid. Walang bayad. Hindi naman po natin sinabi, sa bawat pagpasok nyo at pakikinig ng salita ng Diyos, magbayad kayo ng tagi-100. Wala. Free. Libre. At sa bawat kondisyon ng buhay mo, may tugon at may angkop na prescription ang Panginoon sa atin. Walang panama ang generic at branded na gawa sa Pilipinas. Yung sa Europe o sa Amerika. Sapagkat, langit ang manufacturer nito. Amen! At ang inventor ay ang inventor ng langit at ang lupa. God is the only one who created everything. Tapos, libre. San ka ba, kapatid? Kung ang sinasabi ng right med ay, ano sabi ng right med? Huwag mahiyang magtanong. Wala sa tono. Ayan. Huwag kang mahiyang magtanong, sabi yan ng right med. Pero, ito mga kapatid, sa Word of God, di ka pa nagtatanong, may sagot ka na. Amen? Nakaprescribe na sa salita ng Diyos ang Biblia, sapagkat ito'y nakasulat na bago ka pa magtanong. Amen? Imagine, hindi mo pa nga naiisip, meron na. Sa doktor, ayaw mo pang magtanong. Nagbayad ka na, di ka pa nagtanong, kaya nasayang iba ang nagawa mo. Pero sa Panginoon, ito, araw-araw ka magbabasa, Lord, hindi ko pa nga ito tinatanong, ito na, sagot mo. At libre pa. Di ba? Kaya sabi sa Psalms 107, verse 20, He sent out His word and healed them. Hindi lamang pisikal ang kayang pagalangin ng Lord, kundi yung ating spiritual life. The Word of God is the best prescription. Second, the Word of God has incomparable value. In Psalms 19 verse 10, they are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. Inilalarawan po ng verse na ito ang halaga ng Word of God. Sa context ng dalawang bagay na mahalaga para sa tao, wealth and appetite for desirable food. Wealth is represented by precious pure gold. Meron pa bang hihigit sa pure gold? Pero ayon kay King David, higit na mataas ang value ng Word of God kumpara sa pinakapurong ginto. Kayo ba may purong ginto? Meron po ba tayo na pag-aari na purong ginto? Meron? O ayaw nyo sabihin, hindi naman namin kukunin. Hindi naman namin i-confiscate yan. Pero meron po ba? Kung wala kang purong ginto, salita ng Diyos, purong ginto at higit pa sa purong ginto. Good food was represented by sweet, pure, and finest honey. Pero ayon kay King David, the taste of the Word of God is better than the finest honey. Figuratively po yun. Para mapatunayan po natin ito, humanap ka ng taong nagtataglay. Ayan, tingin-tingin tayo sa katabi natin. Sabi, humanap ka ng tao na kung saan taong na ang pagmamahal sa Diyos ay buong puso, buong kaluluwa, at buong isip at buong lakas. Meron po ba tayong nakitang taong ganyan? Yung katabi mo, ayan, sa isip mo, eto ba yung tao na mahahanap ko? Ang taong nagmamahal po sa Diyos, nang gayon na yung tinataglay po yung sinabi kong buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas, ay ito rin po ay nagtataglay ng incomparable na pagmamahal sa salita ng Diyos. Kung mahal mo ang Panginoong Hesus, mahal mo rin ang kanyang salita. Madalas nating naririnig na ang Bible ay love letter ni Lord sa atin. Sino dito po meron pang love letter na nakatago? O, napapangiti. Uso pa ba to? Sa mga kabataan, hindi na, chat na lang, saka text, pwede na no? Ganun na ngayon, tama po ba? Napapasagot na, wala nang sulat-sulat. Doon na lang sinusulat sa chat.
Kung meron ka nito, isang bagay ang sure. Kung hanggang ngayon tinatago mo pa yan, inamag na, nabura na yung mga tinta ng ballpen dyan, napaka-sentimental. Ibig sabihin, mahal mo yung taong nagbigay nito. Kasi sa simpleng sulat, talagang ayaw mong itapon. No? Kaya talagang uulit-ulitin mo pang basahin yun eh. Diba? Ngayon, ganoon din naman ng mga kabataan, walang love letter pero may binabasa pa ulit-ulit. Tapos nangingiti mag-isa. No, nangingiti mag-isa kasi ano sinabi lang, hello, kumain ka na ba? Ay, grabe ang kilig. No? No, hindi lang pala tayong mga 90s. Uy, tayong mga 90s. No? Ganon din mga kabataan ngayon. Diba? Dito na mi. Saan na you? Uso pa ba? Diba? Kain ka na. Kakain na rin ako. Paulit-ulit. Kahapon pa yung tinext, chinat. Sa gabi, babasahin ulit. I-scroll down. Baka in-screenshot pa. Kulang na lang i-laminate po. No. Mga kabataan, hello. Doon po galing. Kaya sinabi po na parang katulad o hinalintulad sa love letter ang Word of God. Dito po galing ang concept doon sa paghahalintulad sa salita ng Diyos. May hatid itong saya na hindi maipaliwanag. Naranasan niyo po ba yung mga kapatid while you are reading the Word of God? Kapag binabasa mo ito, pakiramdam mo may tumitigil. Yung paligid mo, yung orasan. Diba? Ganun po ba? Compare po natin. Ito po ba yung nararamdaman ko while I'm reading the Word of God? O while I'm reading the letter of my love? Tumitigil bang mundo natin? Yung para bang, wag mo akong istorbohin. Nagbabasa ako ng Bible. Ay, yung mga kabataan, anak, mag-ano ka muna dito. Wait lang mama, nagbabasa kaya ako ng Bible. Or, the other way, wait lang mama, meron lang akong sasagutin sa chat. No, iba na, no? So, hello talaga. So, ito ay salita ng Diyos. Kinikilig ka habang iniisip mo na, iniisip ako niya. Habang tinitext niya to. Pero alam niyo po ba, nung sinulat ang Biblia, ikaw ang laman ng puso ng Diyos. Walang iba siyang ninanais kundi ikaw. What makes the letter incomparably precious? Because the special relationship between you and the person who wrote it. Meron kang relasyon doon sa tao na nagbigay sa'yo ng love letter. Same thing. Meron tayong relationship with the Lord sa Kanyang salita. Ganito dapat ang relasyon natin sa Diyos bilang Kanyang mga anak. Ganito po dapat ang ating pagpahalaga sa Kanyang salita. We measure our intangible love to the Lord by our tangible, yung nakikita, of spending time to His Word. Ang ating pagmamahal po sa Panginoong Diyos ay nakikita sa ating action. At isa po ito sa pagbabasa at pakikinig ng Kanyang salita. And third, the Word of God provides ultimate protection. Let's read in Psalms 19 verse 11 to 13. Sabay-sabay po tayong lahat. By them, your servant is warned. In keeping them, there is a great reward. But who can discern their own errors? May they not rule over me. Yung pong salitang by them ay referring to the written Word of God. Once po na naging bahagi ng ating lifestyle, ang pagdi-devotion daily, ilalayo ka ng Diyos sa mga bagay na maghahatid sa iyo sa kapahamakan. Kapag binubulay-bulay po natin ang salita ng Diyos, araw at gabi, ilalayo po tayo nito sa payo ng masama. Kasi alam mo kung ano ang tama. Maling halimbawa, makikita mo kahit na hindi ka katalinuhan. Sinasabi ko mga kapatid, magiging matalino ka. Alam niyo po nung college ako, gusto kong maging matalino sa English. Alam niyo binili kong Bible, English. Noon, yun lang ang purpose ko. Ba't ako nag-i-English ng Bible? Kasi pagka binasa ko yung English at hindi ko maintindihan, makikita ko sa Tagalog na Bible. Kino-compare ko. Ay, sabi dito, ano kaya ibig sabihin? Vocabulary.
Akala ko yun lang. Pero ito pala ay magiging protection mo. Hindi po protection na dala-dala mong Bible mo, tapos may lumapit sa'yo na kaaway mo, pinukpok mo ng Bible. Hindi po yung ganun, ha? Hindi po yung protection na sinasabi, kundi kung ano ang salita ng Diyos, yun ang susundin natin upang ilayo tayo sa kapahamakan. At ayon sa ating text, gagawin ito ng salita sa dalawang paraan. Una, dun sa ating binasa kanina, by warning us. Wawarningan tayo ng Word of God sa mga kasalanang ating ginagawa. Minsan, walang taong malakas ang loob na sabihin sa atin na, kapatid, mali ang ginagawa mo. O nahihiya, di ba? O minsan natatakot. Pero sa Word of God, wawarningan tayo. Sasabihin sa atin kung tama o mali ang ating ipinamumuhay. At sa kabilang banda, ire-reward naman tayo ng Panginoon kapag sinusunod po natin ang kanyang kautusan. At alam nyo rin, mga kapatid, marami sa atin, lalo na't wala sa pananampalataya, ay nahuhulog sa pagkakasala. Hindi sila nagiging aware, or even us sometimes, doon sa pagkakasala na patuloy nating nagagawa. It's because sa ating spiritual insensitivity. Sabihin po natin, spiritual insensitivity. Meron pong ganito, nagiging manhid. Ang spiritual insensitivity ay bunga ng kakulangan ng daily intake ng Word of God. Dahil hindi ka nakakapagbasa, hindi mo namamalayan malina ang pinatutunguhan o malina ang iyong ginagawa. Kaya kahit wala tayong masamang intensyon, namamalayan na natin, nalalayo na tayo sa kalooban ng Lord. Why? Hindi natin nabasa yung kanyang salita daily. At ang dahilan nito ay ang pagiging spiritually insensitive natin, nagiging manhid. Kung gagawin nating priority ang salita ng Diyos, bawat araw magkakaroon ng awareness. Di ba magiging aware ka? Pag nabasa mo, oo nga Lord, no, tama. Ito nga po talaga yon. Kasi trustworthy ang salita ng Diyos. So magiging aware ka. At pag naging aware ka, ang kasunod nun, maiiwasan mo na. Madali mo nang ma-discern, ay mali ito. Ay ito po ang tama. Dahil ito ang sabi ng salita ng Diyos. Maiiwasan nating mahulog sa kasalanan. Kasi hindi pa naman tayo, mga kapatid, perfect. Nasa flesh pa po tayo. We need the Word of God. In other words, ipiprevent tayo ng salita ng Diyos na malagay sa kapahamakan. Una, wina-warningan. Second, by exposing us. Minsan, mga kapatid, may mga bagay tayong alam natin. Alam natin na aware na tayo na masama. Subalit sa isip natin, maliit lang na bagay to. Okay lang yan. Pinaniniwala natin ang mga ating mga sarili na hindi naman ito big deal sa mata ng Diyos. Okay lang naman magsaling-ling. Kunti lang naman yun. Di naman niya malalaman yan. Pero ang tanong, mayroon ba talagang maliit? Maliit lang na kasalanan? Talungin mo yung katabi mo, meron bang maliit lang na kasalanan? Meron ba? For example, yung pagkain ni Eva ng prutas lang naman. Prutas lang naman yung kinain niya. But, alam niyang ipinagbabawal ito. Ano ang mas magaan? Yung pagkain niya ng prutas lang o yung pagpatay? Yung paghataw ni Moises sa bato, na understandable naman dahil napikon siya sa mga taong sobrang tigas ng mga ulo. Yung paghahandog na ginawa ni King Saul, di ba? Okay naman yun sa isip niya. Yung konting pagsisinungaling ng mag-asawang Ananias at Sapira tungkol sa pera, sa kanila naman yun. In the first place, pinagbilhan naman ng kanilang ari-arian yun. Yung ating konting excuses. Dahil sabi natin, reasonable naman pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Do you think okay lang ba yun sa Panginoon? Okay lang kaya yun sa Lord?
Mga kapatid, ang bottom line ng mga ito ay ang simpleng pagwawaglit o pagbabaliwala natin sa salita o instruction ng Diyos. Kapag regular at intentional ang ating paglalaan ng oras sa salita ng Diyos, tutulungan nito ng salita ng Diyos. Makita natin ang tunay na kalagayan natin. Palilitawin ng Diyos ang mga bagay na kinukubli ng ating puso. Yung ating mga hidden intentions and motive. I-expose tayo ng Lord sa atin mismong sarili sa oras na nagde-devotion tayo. Hindi na kailangan sabihin ng kapitbahay na, alam mo ba yan? Si ganito, ganyan-ganyan yan. Hindi na. Kasi ikaw pa lang, nakikita mo na, Lord, mali po ang ginawa ko. Nagsisisi ako. Merong ganun ka na. Hindi ka nakakalabitin ng asawa mo. Oy, wifey, o husband. Mali kaya ginawa mo kanina? Hindi na. Kasi bakit? Nalaman mo na in-expose ng Panginoon sa iyo na ito ay mali. Ang Word of God or the Word of God will make us realize kung ano ang ating ginagawa. At sabi po sa Hebrews 4 verse 12, the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Sa Tagalog po, basahin po natin lahat, sabay-sabay po. Ang salita ng Diyos, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos, binabalak ng puso. The primary purpose of God's Word is not to fill our heads. Yung matuto ka lang, yung alam mo lang, yung karunungan, but to fill also our hearts. The primary goal of the Word of God is to make us holy and not just smart. Hindi para gawin tayong matalino, mga kapatid, at meron tayong pang-debate. Hindi po yun. Ito po ay para makalakad tayo sa kanyang kapamaraanan, sa kapamaraanan ng Diyos. And in Psalms 119 verse 10 to 11, let's read together. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands in my heart, that I might not sin against you. The Bible is the only tool, the best tool, mga kapatid, the perfect tool for prevention and protection. Ito ang tanging kailangan natin sapagkat ipinababatid nito sa atin ang katotohanan sa mga bagay na iniisip mo pa lamang o kung ano yung iyong nararamdaman. Madali po tayong madaya. Para hindi po kayo agree doon. At kung minsan, ang matindi, tayo pa mismo ang dumadaya sa ating sarili. Ito po yung tinatawag nating self-denial. Gina-justify natin. Subalit ang salita ng Diyos ang poprotekta at pipigil at mag-iiwas sa atin sa anumang uri ng pandaraya ng kaaway. Ito yung ginagamit ng Panginoong Jesus, ang kanyang salita. Nung siya'y tangkain ng dyablo, di ba? Even Jesus Christ, the Word of God, ang isinagot niya sa kalaban, sa kaaway. So sa tuwing binabasa po natin ang Bible, binubuksan ng Diyos ang ating mga mata upang makita natin ang mga bagay na totoo at nauukol sa ating sarili. Mga kapatid, kapamilya, let us desire the Word of God more than anything. More than anything, discipline yourself spiritually through the Word of God. Make the Word of God your most valuable possession. Sabi nga kanina, di ba? Kung wala kang purong ginto, meron ka ang salita ng Diyos. Wala nang ibang kayamanan na hihigit pa sa salita ng Diyos. Rely completely on the Word of God for protection. Ito po yung mga simple steps for an effective word habit po. Number 1, read the Word. Gumawa ng plano sa loob na 1 taon. Gawing goal mo na basahin ang Bible o yung buong Bible. Gawin ang pagbabasa araw-araw. Kaya
importante po, napakaganda po talaga na mag-join po tayo sa life group. Kasi sa life group po, mga kapatid, tinuturuan tayo maging habitual ang pagbabasa ng Biblia. And second, reflect on the Word. Immediate. I-meditate mo ang Word of God na iyong nabasa o narinig. Mag-reflect. Lord, ano po ang nais mo? Habang binabasa mo yon, meron kang desire na matutunan doon sa lesson na sinasabi ng Lord sa iyo. Alamin mo kung ano yung aral na gusto niyang ituro. And then third, remember the Word. Subukan mo mag-memorize ng verse. Minsan, pag naglalaba ka sa mga housewife, di ba? O kaya tayong lahat, pag nagluluto ka, o kaya naman habang nagiintay ka ng pasahero, kung ikaw ay tricycle driver, memorize, bigkasin mo. Dinideclare mo yun, mga kapatid eh. Yun ang gusto mong mangyari. Yun ang pinanghahawakan mo yung pangako ng Lord. At sa mga kabataan, imbis na nagpe-Facebook tayo habang nasa biyahe o kaya nag-aantay tayo ng klase, read the Word of God and memorize it. Para meron kang baon-baon. At alam nyo, ang bawat salita ng Diyos na binabaon mo everyday, pagdating ng panahon na meron kang pagdadaanan, alam mo na agad, itong sabi ng Diyos. Hindi ako dapat matakot. Panghahawakan ko ang kanyang pangako. And also, share the Word. Be an encourager using the Word of God. Maraming nangangailangan ng salita ng Diyos. Huwag yung ikaw lang. Halimbawa, may lumapit sa'yo. Maging unbeliever o believer. Hindi ka dedepende sa sarili mong kaalaman. Pero, ang sasabihin mo kung ano ang katotohanan at prinsipyo ng Biblia. And also, apply the Word of God. Be excellent in reading, yes, as well in applying. Kaya pag sa devotion, merong application. Ang palatandaan po na ikaw ay mahusay na tagapakinig, ay yung merong pagbabago sa iyong buhay. Pag lumalago po yung ating character, at higit sa lahat, kapag nagiging kawangis tayo ni Kristo. Minsan, may mga bagay po na talagang mahirap pag nandun ka na sa pinagdadaanan. For example, wala kang pera. Pero alam mo, nangako ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Pero syempre, hindi ka rin naman tatamad na matutulog na lang kasi alam mo may pangako ang Lord. Balance talaga, tinuturo din niya ng Biblia. So ang gagawin mo talaga, panghahawakan mo yun. Pero, alasan ng application doon? Dati ganun po ako nagpe-pray ako, Lord, God will provide, pinangako mo yan, Lord. Seek ye first the kingdom of God. May mga paganyan-ganyan ka pa, memory verse, no? Pero after noon, sa isip ko, saan kaya ako pwedeng mangutang? Di ba? Yung application nawawala po, mga kapatid. So, napaka-importante na suriin po natin ang ating mga sarili as we read the book, the Word of God. Kaya po sa ating pagtatapos, mga kapatid, I will give you an example illustration. Ang Word of God po ay siya po ang manual ng ating buhay. Tayong lahat may electric fan sa bahay. Maging mahirap o mayaman, may electric fan. Tama? At yung electric fan, kahit nakabisado mo na yan, may manual yan. I-check mo, may manual. Pero kung hindi mo isasaksak yung electric fan, hindi mo i-on, at ang gagawin mo ay kumuha ng ballpen. Siguro dito yung iba maintindihan ako. Papaikuti mo yung electric fan. Sa pamamagitan ng ballpen at sarili mong lakas, ang purpose mahanginan ka, di ganun ka ng ganun. Konting hangin, ikaw pawis na. Ano ang point ko po dito? Andun yung ating pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita, subalit, kung hindi natin lalakaran ng ayon sa pamamaraan ng Diyos, tayo rin ang mapapagod at mahihirapan. Make your word habit, a hard habit to break. At sa ating pagtayo, let us stand, mga kapatid.
Naniniwala po ako na habang kayo po ay nakikinig, nangungusap sa atin ng Panginoong Jesus. Let's be humble before the Lord at buong puso na magpasalamat na once again, muli niya tayong pinaalalahanan na ang kanyang salita ay mahalaga, importante. At sa ating pag-awit, gawin nating makatotohanan ito sa ating mga puso. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. It's time for you to be refreshed, mga kapatid. To renew your mind. Muli mong buksan at basahin ang salita ng Diyos. Dahil walang iba na kayang baguhin kung sino po tayo, kundi ang Panginoon lamang. Kailangan natin ang kanyang salita. Panghawakan mo ang bawat pangako na ibinigay ng Lord sa atin. Batid niya ang sitwasyon mo. Alam ng Diyos, walang naililihim, walang naitatago. Ibinigay niya sa iyo ang kanyang salita, ang kanyang pangako. All you need to do is trust and obey. Gawin po natin yun nang merong conviction sa ating puso. Kaya sa ating pag-awit, gawin mo siyang panalangin. Gawin mo makatotohanan. Panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Let's declare it. Salita
salita lamang kami nagtitiwala. Nais naming maranasan ang kapangyarihan ng iyong salita. Patuloy po namin panghahawakan ng iyong mga pangako. Maraming salamat sa pagtutuwid. Panginoon, ikaw lamang ang may kakayanang baguhin at gawing matagumpay ang aming buhay. Itaas po natin ating mga kamay. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapakumbaba na hindi lamang namin babaunin ang iyong salita, kundi amin itong ipapamuhay at ibabahagi sa iba. Upang sa ganon, makita po nila ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming buhay at magbigay ng kapurihan ito, Lord, sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas. At Panginoong Jesus, ang lahat ang magsabi ng buong pananampalataya. Amen! Amen and amen! Praise God! Sige po, makakaupo po tayo. At dahil dyan, naisin po natin na magkaroon ng sariling Bible. Have your own Bible, personal Bible. Let's give all the glory to God. Amen.